Ang Marxism ay isang ideya o teorya na ipinakilala ni Karl Marx, isang German philosopher, economist, political theorist, historian, sociologist, journalist, and revolutionary socialist. Ang ideyang Marxism ay unang naisapubliko sa pamamagitan ng akda ni Karl Marx kasama si Friedrich Engels na The Communist Manifesto. Sa akdang ito, nakapaloob ang teorya ng class struggle o conflict theory at revolution na ating tatalakayin sa videong ito. Ang Marxism ay isang teoryang pangsosyal, pang-ekonomiya at pang-politikal. Sa teoryang ito, pinapaboran ang lipunang socialism at communism kaysa sa capitalism. Ang kaisipang Marxism ay nakafocus sa epekto ng capitalism sa trabaho, produksyon, at pangkabuuang economic development. Ayon kay Karl Marx, isa sa mga epekto ng capitalism ay ang pagsasagawa ng revolution ng mga manggagawa laban sa mga business owners at mapalitan ng lipunang communism ang capitalism. Dito ay binigyang diin ang ideya o teorya ng class conflict o conflict theory. Ayon sa class conflict theory, ang lipunang capitalism ay may dalawang pangunahing grupo ng tao sa lipunan. Ito ay ang bourgeoisie o mga business owners at ang proletariat o ang working class. Ang mga bourgeoisie ay ang siyang kumokontrol ng means of production tulad ng pabrika o lupa, kapital o pera, at mga kagamitan o tool sa paggawa. Samantalang ang proletariat ang siyang gumagawa sa hilaw na materyales upang maging yaring produkto o finished product. Minamaximize ng mga bourgeoisie ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagpapatrabaho ng sagad sa mga proletariat. Halimbawa na lang ay ang pagpapatrabaho ng overtime upang mas marami ang produktong magawa at maibenta. Ngunit, maliit na dagdag sweldo lamang ang ibibigay sa mga manggagawa. Dahil sa sistemang ito, ang mga manggagawa ay magkakaroon ng sama ng loob o galit sa mga business owners. Ginagamit din ng mga bourgeoisie ang mga social institutions bilang kasangkapan upang mapanatili nila ang kanilang posisyon. Halimbawa na lang, ginagamit nila ang gobyerno upang maisabatas ang mga patakarang papabor sa kanila. Ginagamit din nila ang media, bangko at maging ang paaralan upang pumabor sa kanila at makontrol ang proletariat. Ito ang magiging dahilan upang magalit at magsagawa ng revolution ang proletariat laban sa mga bourgeoisie. Dumako na tayo ngayon sa destruction of capitalism o ang pagbagsak ng kapitalismo. Ang eksploitasyon sa proletariat ay isa sa mga sangkap ng kapitalism. Dahil dito, hindi maiiwasan na magrebelde ang mga working class upang makuha nila ang kontrol sa means of production. Ang revolusyon ay pangungunahan ng leaders na tinatawag na vanguard. Ang vanguard ay ang manggagawa na nakaunawa ng class structure ng lipunan. Siya rin ang nanguna sa pagkakaisa ng mga manggagawa upang magkaroon ng kamalayan sa sistema at pang-aabuso ng kapitalismo. Dahil sa mga revolusyong ito, ang private ownership o kapitalismo ay tuluyang mapapalitan ng lipunang sosyalismo. Ang lipunang sosyalismo ay ang unang baitang patungong komunismo. At ang lipunang sosyalismo ay mapapalitan ng lipunang komunismo kung saan ito ang huling bahagi ng human development ayon kay Karl Marx. Sa lipunang ito, wala na ang social class. Ibig sabihin, wala na ang bourgeoisie at proletariat. Pantay na ang kalagayan ng lahat ng tao sa lipunan. Wala na rin ang class struggle na dulot ng kapitalismo. Dumako naman tayo ngayon sa mga kritisismo sa ideyang Marxism. Naniniwala si Karl Marx na kapag tumaas ang kompetisyon, walang maipoproduce na mainam na produkto para sa mga consumers. Sa halip, magdudulot ito ng pagkalugi sa mga kapitalista o may-ari ng negosyo.
At dito usbong ang monopolyo na lalong magpapahirap sa mga consumers. Ngunit ayon sa mga kritiko na social analyst, hindi magko-collapse ang kapitalismo dahil sa kompetisyon, bagkus ay nakatutulong pa upang mapaganda ang mga produkto na binibili at ginagamit ng mga consumers. Makikita rin natin na ang kompetisyon sa kapitalistang ekonomiya ay hindi nagdudulot ng monopolyo. Ikalawa, ang lipunang walang kompetisyon, walang pera, at walang sariling pagmamayari ay hindi mangyayari. Ikatlo, walang revolusyon laban sa mga business owners o kung meron man, ay napakakonti nito at hindi ito nagdudulot ng tuluyang pagbagsak ng kapitalismo. Pang-apat, ang mga kapitalista o may-ari ng negosyo ay nagsasagawa ng mga paraan upang mapaunlad ang kalagayan ng mga manggagawa. Halimbawa na lang ay ang pagbibigay nila ng mga benepisyo sa mga manggagawa. Ikalima, ang mga manggagawa ay hindi nabe-brainwash o kung meron man ay konti lamang upang lumaban sa mga business owners. Mayroon silang sariling pagdedesisyon at madalas ay nagdudulot ito ng kaunlaran ng kanilang pamumuhay. Ano ang saloobin mo patungkol sa teoryang Marxism? Ano sa palagay mo ang maganda at hindi magandang side ng lipunang komunismo? I-comment sa baba! Gusto niyo pa ba ng mga videos na nakakataba ng utak? Ano pong hinihintay niyo? Subscribe na!